Praise the Lord. Magandang hapon. Magandang hapon naman. Parang tumatagilid tayo kasi mas marami rito ng ko. Ano pa yung iba? Kasi baka lumubog tayo sa pamaling ng ganun. So, ngayong hapon na ito yung pagtatapos natin ng message about Christ-likeness at God's will ay meron tayo sa third week, no? Ng November, if in case, no? Natin. Mag-aaral tayo lagi, mga kapatid, ng salita ng Panginoon kasi this is what we stand. Ito yung ating pinaninindigan, ang salita ng Panginoon. So, today, we will talk about the price of Christ-likeness, yung halaga ng pagiging katulad ni Kristo. Okay. So, halaga, no? Mga kapatid, ang Christ-likeness ay may halaga. Meron itong presyo na dapat nating bayaran. Tumbasan natin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Meron isang missionary na nagsabi ng ito, I think his name is Jim Elliot, sabi niya, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Maganda yan sa Tagalogin natin. Mahirapan tayo sa English eh. Hindi hangal ang isang tao na ibinigay ang isang bagay na hindi kayang ingatan upang makamtan ang bagay na hindi kailanman mawawala sa kanya. Di ba ang ganda? Kumbaga, hindi ka mangmang, hindi ka hangal, hindi ka baliw kapag yung isang bagay na hindi mo kayang ingatan, ibinigay mo. Like for example, yung buhay natin. Kahit anong pag-iingat sa buhay natin, hindi natin ito maingatan eh. The day will come, mawawala ang buhay natin eh. So, ibigay natin sa Panginoon. Ano mang bagay na hindi natin kayang ibigay o ingatan, ibigay natin sa Panginoon upang hindi ito mawala sa atin. So yung buhay na binigay natin sa Panginoon, hindi ito mawawala. Yung pagmamahal, hindi mawawala. Yung kanyang pananampalataya, hindi magwawala. Kaya yung ating paglilingkod sa Panginoon, hindi po ito masasabi na walang kabuluhan. Valuable ito, mahalaga ito. Talagang ako, binigay ko buhay ko sa Panginoon. Binigay ko sa kanya yung kabataan ko. No, binigay ko sa kanya yung buhay ko na talagang hindi naman ako nangihinayang doon sa buhay ng paglilingkod sa Panginoon kasi yung joy, yung tinatawag na excitement sa buhay, yung blessing sa buhay, yung favor, hindi kayang tumbasan yon ng mga bagay ng mundo. You see, mga kapatid, Christ-likeness is a beautiful calling. Napakagandang panawagan ito ng Panginoon sa atin, but it is not without cost. Ito ay napakagandang pagtawag ng Diyos, napakagaling na pagtawag ng Diyos sa atin, pero ito ay hindi walang halaga. May value ito, may halaga ito. To be like Christ means to walk the path of obedience and sacrifice. Yung pagiging katulad ni Kristo, yung Christ-likeness na to ay paglakad o pamumuhay sa pagsunod at pagsasakripisyo. Ang Panginoong Hesus mismo, binayaran niya ito ng kanyang ultimate price. Living heaven's glory, living humbly, and dying on the cross. Binayaran ito ng Panginoon. Iniwanan niya ang kanyang kaluwalhatian sa kalangitan, ng buhay na katulad ng isang mapagkumbaba at namatay sa krus. He is our great example. So the question today is, are we willing to give up what hinders Christ from being seen in us? Handa ba tayo na i-give up natin, ibigay natin yung mga bagay na umahadlang upang hindi makita si Kristo sa atin? Kailangan i-give up natin yon. Kailangan makita si Kristo sa atin. Kailangan mahayag ang pag-ibig ni Kristo sa atin. So in other words, i-release natin kung ano mga bagay na umahadlang para hindi makita si Kristo sa atin. Alisin natin yung sagabal sa buhay natin. Alisin natin yung pagiging selfish, pagiging makasarili, o yung self-ambition, o yung gusto natin sa buhay natin. Because the day will come, harap tayo sa Panginoon. So, ang ganda ng word sa atin, na si Kristo makita sa atin, mahayag si Kristo sa atin. Kumbaga, bayaran natin yung halaga ng paglilingkod sa Kanya kasi ang Christ-likeness is valuable, napakahalaga nito. Kumbaga, there is a price for Christ-likeness. That's why Jesus said in Luke 9:23, said, in the New International Version, maganda kasi sa NIV, then He said to them all,
whoever wants to be my disciple, sabi niya, ang sino man na maging alagad ko, ang sino man na gustong maging alagad ko, he said this word, if he wants to be my disciple, he must deny himself. Deny himself, take up their cross daily, take up his or her cross daily, and follow me. So this is the price of Christ-likeness. Ito yan, na kailangan nating bayaran. So what is the price of Christ-likeness? First, the price of Christ-likeness is self-denial. Tanggihan natin yung sarili natin. Jesus said, deny yourself. If you want to be a disciple, Jesus said, if anyone wants to be my disciple, pagka sinabing disciple, mga kapatid, ito ay totoong follower ni Jesus Christ. Kaya napakahalaga ng word na disciple. Tayo po ay disciple ni Jesus. We follow Jesus. We obey Jesus. We honor Jesus. Yun ang disciple. He lives a life like Jesus. Yun ang disciple. Yung pamumuhay ni Kristo, yun ang pamumuhay natin. Yung kabanalan ni Kristo, yun ang kabanalan natin. We stand on what the Bible said. Kung ano si Kristo, yun ang ating sinusundan. In Luke 9:23, first sentence, Jesus said, whoever wants to be my disciple must deny themselves, or deny himself, deny herself. The word self-denial means putting Christ above our own desires, ambitions, and comfort. Unahin natin si Kristo kaysa doon sa nais natin sa buhay, doon sa ambition natin, doon sa comfort life natin. Because Christ-likeness is not about pleasing yourself, it's about pleasing God. Malugod siya sa atin. Matuwa siya sa atin. No? Na makita si Kristo. Kaya kung ano naman yung mga bagay na umahadlang para makita si Kristo sa atin, tanggalin natin yon. Kailangan makita si Kristo sa atin. Kailangan mag-manifest si Kristo sa atin araw-araw. Kaya nga ang isang hardinero, no, para mapalabas niya yung ganda ng halaman, talagang pinuprune niya. Di ba? Sino sa inyo naging plantito rito or plantita? Ayan, ayun. Diba? Pag ikaw plantito ka, plantita ka, ibig sabihin, mahal mo yung halaman. Kinatanggal mo yung mga bagay na hindi maganda sa kanya para mapalabas yung kagandahan sa kanya. The same with us. Si Lord ang ating plantito. Siya yung naguhubog sa atin. Siya yung nagtatanggal ng mga hindi magaganda sa atin. So, denying ourselves is God's way of pruning us for Christ-likeness. So, tanungin natin ang sarili natin. Ikaw ba, ako ba, ay namubuhay na nakalulugod sa Kanya o sarili ko lang ang gusto kong matuwa? Am I living to please myself or to please Christ? So, it's about denying yourself if you want to please Christ. Kung gusto natin matuwa si Kristo sa atin, i-deny natin yung something na hindi nakalulugod sa Kanya. So, that's the first. Deny yourself. The second point is this, the price, yung halaga ng pagdadala or pagbubuhat ng ating sariling krus. Bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang krus na dapat nating buhatin araw-araw. It is our responsibility to carry our cross. Jesus said, take up your cross daily. Buhatin mo ang iyong krus araw-araw. We must take up our cross daily as a follower of Jesus if you want to be a true follower of Christ or to become Christ-like. We must carry our cross daily. Now, the cross represents death to self, obedience to God's will, and willingness to suffer for Christ. Yung talagang handa ka na sumunod kay Hesus Kristo. No turning back. So, ang krus ay nagre-represent ng kamatayan sa sarili. Mamatay tayo sa ating sarili.
Mamatay tayo sa ating sariling kalooban, mamatay tayo dun sa mga hinanakit natin sa buhay, sa mga panginayang natin, no? Na ito'y mailibing na, mawala na sa buhay natin. Kung may mga regrets pa tayo ngayon, ano na natin yon, ilibing na natin yon sa pamamagitan ng pagyakap natin sa krus ni Kristo. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, no? Bago pa man siya ipako sa krus at mamatay sa krus, namatay na siya sa kanyang sarili. Paano siya namatay sa kanyang sarili? On the Garden of Gethsemane, He said to the Father, Father, not my will, but your will be done. Hindi yung kalooban ko. So kapag ang kalooban ng Diyos ang nasusunod sa iyo, siya na ang nabubuhay sa iyo. Pero pag ang kalooban mo nasusunod sa iyo, ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili. Kaya nga sabi ni Paul sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. I no longer live, but Christ lives in me, and the life I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. It's not just about having the faith of having our faith in Christ. It's about having the faith of Christ. Yung manahan sa atin, yung pananampalataya ni Kristo. Maipako tayo lahat ng ating mga hindi magagandang bagay o hindi nakalulugod sa Panginoon, ito ay totally ma-crucify. So yung cross ay nagre-represent ng kamatayan sa sarili, pagsunod sa kalooban ng Diyos, at yung kusang loob na handa tayo magsakripisyo para kay Kristo. So ano ba ibig sabihin yung kusang loob na handa tayong magsakripisyo? Kumbaga, di ba minsan parang komportable tayo na ayaw natin na mag-share ng Word of God. No? Hindi tayo komportable doon. Pero if you are doing that, you are willing to suffer for Christ because you are sharing the Word of salvation. You are sharing Christ. Si Kristo ang ating sinusundan. Ang soldier ay nagdadala ng kanyang weapon as part of his duty. Yun ang sundalo. Makalaman mo sundalo siya pag may baril siya. Tayo malalaman na Kristiyano at follower ni Kristo kapag dala mo yung krus ni Kristo. Ibig sabihin, nakikita sa iyo yung kamatayan ni Kristo, yung buhay ni Kristo, yung pagsunod sa Diyos. Kaya wag po tayong mag-backslide, wag po tayong tumalikod. Yakapin natin ang pananampalataya kay Kristo. Amen? In other words, carry your cross. First is deny yourself. Second is carry your cross. And third is the price of obedience and sacrificial living. Ang halaga ng pagsunod at pagsasakripisyong buhay o yung buhay ng pagsasakripisyo. Luke 9:23, third sentence, Jesus said, "Follow me." Sumunod kayo sa akin. Follow me and I will make you. When we follow Jesus, He will make us. When we follow Him, we will become like Him. Kung sino sinusundan natin, yun ang magiging katulad natin. Kaya nga, it is His desire for us to follow Him. Sumunod tayo kay Kristo. When Jesus said, "Follow me," He means, come, walk with me, learn from me, obey me, be transformed by me, obey me, and join me in my mission to bring God's kingdom to the world. This is what Jesus meant when He said, "Follow me." Itong ibig niya sabihin na ng kanyang sinabing, sumunod ka sa akin. Lumakad ka na kasama ko. Let's walk with Jesus. Let's live with Jesus. Let's learn with Him. Most of my learnings, of my insights came from dun sa tinuturuan niya ako. Gina-guide niya ako. During my early days, no, yung pagiging bata ako sa Panginoon, talagang ginaid niya ako, tinuruan niya ako through the Holy Spirit. So when He said, "Follow me, come with me," He said, "Learn of me, learn from me,
be transformed. Kaya sinabi niya, come to me, all of you who are weary and are heavily laden, and I will give you rest. Learn of me. Take my yoke and learn of me. Pasanin niyo yung pamatok. Yung pamatok natin ay yun yung krus natin, yung responsibilidad natin. Na tayo ay sumunod sa kalooban niya, hindi yung kalooban natin. Kaya nga nung pinasan ng Panginoong Jesucristo yung krus, no? Pinasan niya yung kalooban ng Ama sa Kanya. At dinala niya ang pagsunod na yun hanggang kamatayan. That's why He said, join me in my mission to bring God's kingdom to the world. Na tayo'y maging extension ng kaharian ng Diyos. Yung buhay mo, yung pamilya mo, maging extension ng kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, makita sa pamilya mo yung kapayapaan, yung pag-ibig, pagmamahalan, pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamalasakitan. So yung Christ-likeness ay nakikita sa pamagitan ng paglilingkod o pagbibigay ng ating buhay. So yung word na sinabi ni Jesus, follow me, in other words, He's calling us into a life-changing relationship, total surrender, and divine purpose. Yun ang ibig sabihin nun. Na tayo po ay lubusang mabago, lubusang magsuko ng ating buhay, at makita natin, maranasan natin yung divine purpose ng ating buhay. O yung banal na layunin ng Diyos sa ating buhay. So tingnan natin ang example ng Panginoong Hesus. Bakit kinakailangang sundan natin siya? Bakit kinakailangang tanggihan natin yung sarili natin, buhatin natin ang ating krus, at sumunod sa Kanya. Ano ba yung example ni Jesus? Tingnan natin yan. Filipos, sa Tagalog, sinabi diyan, dapat maging katulad ng kay Kristo ang pananaw ninyo. Pag-iisip ninyo, ang pamumuhay nyo, maging katulad ng kay Kristo. Throughout the New Testament, throughout the Scriptures, the Lord wants us to be like Jesus. From Genesis to Revelation, that is the ultimate goal of God, for us to be like Jesus. That's why David said, I will be satisfied when I awake in His likeness. Magiging sapat ako, magiging satisfied ako, ika niya, kapag ako'y naging katulad ng Panginoon. Verse 6, it says, kahit nasa kanyang katangian ng Diyos, si Jesucristo nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, verse 7, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. So mapapansin nyo, minsan gumagamit ako ng iba't ibang version ng Bible, Tagalog, English, no? At ito, katulad ito, Tagalog Contemporary Bible to. Sa ibang version, yung verse 7, mababasa nyo, yung salitang hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Naniniwala ba kayo doon na hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos? Naniniwala kayo hinubad ni Kristo ang kanyang pagka-Diyos? Pero sa ibang version ng Bible, nakasulat hinubad, di ba? Diba? Ang tawag doon kasi ay kenosis theory na tinanggal niya ang kanyang pagka-Diyos. But in reality, hindi niya hinubad yung kanyang pagka-Diyos. Kahit siya nasaan yung tao, Diyos siya. May pagkalagay na nagutom siya, pero sinabi niya, ako ang tinapay ng buhay. May pagkakataon na nauhaw siya, pero sinabi niya, ako yung tubig ng buhay. So he's 100% man, 100% God. Hindi siya tao lang, siya ay Diyos. Kaya dito maliwanag sa atin ang kanyang tinatawag na kalikasan o katangian. So hindi niya pwedeng hubarin ang kanyang pagka-Diyos kasi Diyos siya. Ano ang tinanggal niya? Yung glory, yung kaluwalhatian. Yun yung kanyang sinet aside. Itinabi niya yung kanyang kaluwal. Kaya sabi diyan, ibinaba niya ng lubusan ang sarili. Kaya ginamit ko tong version na ito ng Tagalog eh. Ibinaba niya ng lubusan ang sarili sa pamamagitan ng pagiging anyong tao. Nag-anyo siya ng tao. 100% man. Okay? So pag kami nagsabi sa inyo, si Kristo tao lang,
Hindi mo paniniwalaan yun kasi si Kristo, 100% man, 100% God. Sinabi ng Biblia, siya yung man in heaven. Still, yung pagiging tao, nandoon pa rin. Yung pagiging one. Kasi kailangang mangyari yun eh. Hindi nawala yun. Hindi dahil kumbaga yung flesh na matay, wala na yun. Kasi pag sinabi mong tao, no, na para bang tao lang siya physically, no, hindi. Pag sinabing tao, in a person. Yan, yung persona. Hindi nawala yan. Nanatili yung pagiging anak. Kaya nga, He's the eternal Son of God. So, hindi nawala yun. Kumbaga, kailangan siyang mamatay kasi ng buo bilang tao kasi buo niyang ililigtas ang tao. Kaya magmula ulo hanggang talampakan, punong-puno siya ng dugo. Buo yung pagliligtas sa tao. So, ibinaba niya ng busa ng sarili niya sa pamagitan ng pag-aanyong alipin. Yan ang ating Panginoong Hesus, yung talagang total humility. Sa halip, binaba niya na. And then verse 8, sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya itinaas ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo upang ang lahat ng mga nasa langit at lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya at kilalanin ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. Every knee should bow and every tongue shall confess in heaven, on earth, and under the earth. Pagka sinabing under the earth, it is in hell. The devil, whether they like it or not, they will kneel down to Jesus and they will confess that Jesus is Lord. The wicked person in hell, whether they like it or not, they will kneel down and they will say, Jesus Christ is Lord. So kung ito'y mangyayari sa ganung panahon, di ba? Di mas lalo nang i-practice natin ito. No, na tayo lumuhod at i-confess natin na si Jesucristo ay Panginoon natin. Panginoon ng ating buhay. No? Kaya, alam niyo, nakakatawa si Brother Eddie Villanueva pagka nag-pray. Lalo pagka nag-pray siya sa kumakain. For example, sa Jollibee. Jesus is Lord over Jollibee. So talagang pinapractice nila. Pag-pray natin sila, mga kapatid naman natin sila sa pananampalataya. Maging si Brother Joel Villanueva, no, na hindi natin alam. Tayo kasi hindi tayo ayokong ayokong magbigkas tayo dito ng tawag dito ay kampi tayo dito, hindi tayo kampi doon, hindi. Kasi pagdating sa politika, mahahati tayo. Whether we like it or not, hati tayo. Kami sa pamilya namin hati kami pagdating sa politika. Kaya ayoko ng politika. So, nagkakaisa lang kapag si Jesucristo ang naghahari sa ating buhay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So ang ating Panginoon, ipinakita niya ang kanyang pagsunod, ang kanyang pagsasakripisyo hanggang sa kamatayan. Kaya naman siya inangat. No? At siya yung nagsabi sa atin, sundin natin sinabi niya, if anyone wants to be my disciple, kung sino man nais maging alagad ko, sabi niya, tanggihan ang sarili, buhatin ang krus, itong ating responsibilidad, buhatin natin yung krus natin at sumunod tayo sa Kanya. Sabi ng Matthew 16 verse 25, Jesus said, whoever wishes to save his life, I'm reading that in the Amplified Bible, whoever wishes to save his life in this world will eventually lose it through death. Ang sino man na nagnanais na iligtas niya ang kanyang sarili sa mundong ito, mawawala ito sa pamagitan ng kamatayan. But whoever loses his life in this world for my sake, sabi ni Jesus, para sa akin. Ang sino man magbigay ng kanyang buhay para sa akin, will find it. Kaya tayo, alam niyo mga kapatid, mapalad tayo. Walang matinding torture sa atin. Walang matinding persecution sa atin. Kumbaga tayo yung henerasyon na, kumbaga ang paglilingkod sa Panginoon, maganda, maginhawa. Kaya lang, dahil nga ganon, no, yung iba, hindi talaga nagbibigay ng buhay.
Kung yung mga nauna sa atin, pinakakain sila sa leon. Pero hindi nila tinatanggi si Jesus. Yung iba tinotorture, yung iba sinisibat, yung iba hinati, nilagari ang katawan, pero hindi nila tinanggi si Jesus. Yung iba mentally torture, yung isang nabasa ko na isang biography ng isang taong pangalan niya si Haralan Popov ng Yugoslavia. Nasa komunistang bansa siya. Tatay ka, anak mo, sinasaktan sa harapan mo. Anong gagawin mo? Hindi siya ano. Habang yung anak niya tinotorture, sinasabi ng tatay ng anak niya sa kanya, Tay, hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Tinutukan yung anak niya ng baril sa harapan niya. Sabi ng anak niya, hindi tayo tatalikod sa Panginoon. Binaril yung anak niya sa harap niya. Wala siyang magawa kundi umiyak. Dumating siya sa punto ng buhay niya na mentally tortured siya. Hindi na siya makapag-worship sa Panginoon. Hindi na siya makapagsalita. Hirap na siya. Isang bagay lang sinabi niya sa Panginoon. Sabi niya sa Panginoon, Lord, hindi ko na alam ang sasabihin ko. Hindi ko na alam yung mga salitang lumalabas sa bibig ko. Kasi nga, mentally, na siya eh. Kumbaga tortured siya mentally. Sabi niya, ang pagtayo ko lang po sa harapan niyo, tanggapin niyo bilang pagsamba. What a great life. An honorable life in the eyes of God. Mga kapatid, alam niyo, tayo sa panahon natin, maginhawa pa ang paglilingkod. Di ba? Pero ang iba sa atin, darating sa church late, kumbaga, parang hirap na hirap tayong dalhin yung sarili sa church, sa Panginoon. Yung iba, kaya mag-church kasi dumating yung barkada. So, kaya isa nabiro ko kaya ka nandito yung barkada mo, no? Hindi, kaya ko lang masasabi kasi sila yung mga ka-close ko eh. Kilala nyo sila. Ayan. So, sabihin natin sa sarili natin to. Am I willing to obey God even when it is difficult, costly, or misunderstood by others? Tayo ba ay mananatiling susunod sa Panginoon kahit na mahirap? Kahit na madugo? na misunderstood tayo ng iba? Alam mo, yung iba dinaanan ko. Talagang nagsakripisyo ako ng paglilingkod na ang hirap sa amin. Kasi ako unang na-born again eh. Solido kaming Katoliko, panatiko, Nazareno ang tatay ko. Talagang ganun kami katindi sa reliyon namin. Ako po ay Youth Marian Crusade, araw-araw nagro-rosaryo. Nung ako'y na-born again, doon ko na-realize na iba pa rin sinasabi ng Biblia kaysa sa tinuturo sa amin. Galit ang tatay ko. Nabugbog ako ng tatay ko. Nasaktan ako. Pero hindi ako kayang pigilan kasi na-inlove ako kay Lord eh. At yun ang naging dahilan kung bakit nakatayo ako sa inyong harapan. Biyaya at tabag ako ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, minsan ang pagsunod, ang pagsasakripisyo, ito ay costly, mahirap, pero rewarding ito. There will be a reward. Mamaya pag-usapan natin yung reward. Kaya lang gusto ko lang magbigay sa inyo ng isang illustration. Ang perlas, mga kapatid, no? Ang perlas na nasa loob ng kabibi, no? Ito ay nagiging perlas sa pamagitan ng matinding pagdaan ng mga paghihirap. No? Ano lang yan? Buhangin lang yan eh. Na doon sa loob ng kabibi, nagiging perlas siya sa pagdaan sa matinding pagsubok. Ang diamond, kaya napakamahal ng diamond. Talagang yung matinding hirap, matinding sakripisyo para lamang maging diamond siya. Ang langis na ginagamit natin, lalo sa olive oil, bago siya naging langis, talagang pinipiga. Yun yung sakripisyo. Kaya nga sa atin, yung paglilingkod sa Panginoon, may sakripisyo. Minsan dadaan ka doon sa mahirap na bagay. Kaya nga meron ng isang pastor nagsabi ito, talagang hindi ko makalimutan sinabi niya eh. Sabi niya, isang beses ko lang narinig, na-memorize ko na yung sinabi niya. At ngayon, pinaalala sa akin ng Holy Spirit, sabi ng word na ito ng pastor, sabi niya, unless a man hurt deeply, wala yan sa notes ko
unless a man hurt deeply, God can't use him greatly. Maliban ng isang tao, masaktan siya, mahirapan siya sa kanyang paglilingkod, hindi siya magagamit ng Diyos sa mas makapangyarihang paraan. Kailangan talagang sumalsad tayo. Minsan, dumanas tayo ng matinding pagsubok ng problema at pagkatapos nun, iaangat ka ng Panginoon. Doon maintindihan ng buhay na mayroong Diyos na nagmamahal. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Lord, salamat po. Salamat sa pag-iingat mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa biyaya sa amin. In Jesus' name. Bago tayo magtapos, mga kapatid, bigyan ko lang kayo ng mga practical steps to embrace the price of Christ-likeness. First is surrender your will daily in the Lord, in prayer. Surrender natin lagi yung kalooban natin sa Kanya. Practice fasting and self-denial to train your spirit. Kaya sa akin, napakahalaga ng fasting. Natuto ako sa fasting, mga kapatid. Natuto akong to deny myself, cravings. Talagang nawala yung cravings kung ba dahil dun sa pagpa-practice ng fasting and self-denial to train your spirit. Sabi nga ng 1 Corinthians 9:27, I train myself, sabi ni Paul, I discipline my body so that when I preach, I will not be rejected. Third, obey God promptly even in small things. Sumunod tayo sa Diyos kahit sa malilit na bagay. Sundin natin siya. Choose service over comfort. Piliin natin ang paglilingkod kaysa sa komportableng buhay. And last, embrace suffering as part of the Christ-like journey. Tanggapin natin minsan, kailangan natin mahirapan. Life is not about bed of roses. Meron ding thorns. Ayan. May tinik din. Alam niyo, ang agila, sa kanyang inakay, para yung kanyang anak maturuan niya lumipad. Tinatanggal niya yung comfortability doon sa nest. In other words, tinatanggal niya yung mga bagay na magbibigay ng comfortability doon sa eaglet. So pagka tinanggal na yon, lilitaw na yung mga tusok-tusok. So everyday nahihirapan yung eaglet hanggang sa ma-practice siya na ikampay yung pakpak at makalipad. Same with us, mga kapatid. Minsan may mga thorns sa buhay natin, may mga pagsubok, may mga challenges. Pero doon tayo tinuturuan ni Lord para lumipad tayo. Soar high together with the Lord. Amen? Praise the Lord. Kanina, pinag-usapan natin yung price, yung halaga ng Christ-likeness. Now, we will talk about the price, yung reward ng Christ-likeness. Pag-usapan natin yung reward. Kasi napakahalaga ito, mga kapatid. Magbibigay ito sa atin ng inspirasyon na lalo pa tayo maglingkod sa Panginoon, magpagamit sa Diyos, tumulong sa gawain ng Panginoon, mag-share ng mabuting balita, mag-akay. No? So sa marathon, lahat ay tumatakbo pero isa lamang ang nakakakuha ng prize. At sa atin po, we have this what we call lifelong marathon or spiritual journey ng pananampalataya, ng character, ng endurance. Christ-likeness is not only for today's living but also for eternal glory. Yung Christ-likeness. Kaya merong reward yan. The greatest prize of becoming like Christ is that one day, ito yung pinakamatinding reward, one day, we shall see Him face to face. We shall see Him face to face. Talagang mukhaan, makakarap natin siya, and we shall be like Him. Kaya hindi nabura yung kanyang pagiging tao. Kung ang naging tao siya, hindi nabura yung pagiging Diyos niya, pagdating sa glory, hindi mabubura yung pagiging tao. Kaya makikilala natin siya face to face. At mga kapatid, alam nyo sa kaharian ng Diyos, no, sa paraiso walang pagtanda. Ang itsura ni Lord, siguro ang itsura niya, maybe nasa 17 to 18 yung mukha niya. Yung itsura niya, batang-bata. Ganun lang. Kaya pag nagkita tayo doon, no, magkasama-sama tayo, hindi na ako makikilala kasi matangkad ako, makapalang buhok, tangos ang ilong, di ba? May changes rin naman. Di ba? Wala lang tiyan, ayan. Kaya may pag-asa kami ni Brother Jerry.
Pakapal na ang buhok namin noon. Talagang, wow. Si Lord lang ang puti buhok. Siguro tayo, ano rin eh. Ah, puti siguro, pero cool ang dating. Di ba? Yeah. Oo. Ang mga anghel talagang malalaki yun eh, sila. Magiging katulad tayo ng anghel sa bilis, sa liksi, sa kapangyarihan, pero hindi sa itsura. Kasi ang kamukha natin si Lord eh. Iba si Lord. Kasi ang mga anghel, iba't iba ang itsura nila eh. Oh, iba't iba itsura ng anghel. Merong hindi. Oo. Merong anghel parang bola eh. Yung nagpakita kay Ezekiel, bola yun eh, na may puno ng mata. Pero angel siya. So, iba't ibang itsura ng anghel. Pero tayo kamukha ni Lord. Yun ang the best maging kamukha tayo ng Panginoon. Romans 8:18 sabi dito, I consider that the sufferings of this present time are not worthy. Tandaan natin, yung mga sakripisyo natin, paglilingkod natin, ito ay hindi maikukumpara doon sa glory, sa kaluwalhatian na mahayag sa atin. Kaya mga kapatid, ma-inspire tayo ng salita ng Panginoon. Kaya pagka may problema kayo, may pagsubok, huwag kayo magbabackslide. Huwag tatalikod. Diba? Laban lang. Kapit lang kay Lord. No? So, wag kumagaan man ng suffering, ano man yung paghihirap, mas higit yung glory na ating mararanasan. Hindi kayang ikumpara. The glory revealed in us is the full manifestation of Christ's image when He returns. Talagang full manifestation ng glory ng Panginoon. Kaya mga kapatid, talagang napakaganda nitong message na to na gusto kong i-share sa inyo. So pag-usapan natin ngayon, what are the rewards? Ano yung mga reward? Ano yung talagang gantimpala na tatanggapin natin dahil tayo tumulad kay Kristo, sumunod kay Kristo, naging kamukha ni Kristo sa isip, salita at sa gawa. So ano yung reward? First na reward, Christ-likeness will be rewarded with eternal fellowship with Christ. Eternal fellowship, mga kapatid. See, we will be rewarded with eternal fellowship. Eternal glory with the Lord Jesus Christ. Walang hanggang kaligayahan, walang hanggang yun sa presensya niya. Kumbaga, kung ang tao sa impyerno, walang hanggan na paghihirap. Kaya wag tayo dun eh. Kaya nga, mga mahal natin sa buhay, talagang ipaglaban natin. Paglaban natin sila. Mamaya, we will talk about that. So, this is it. Christ-likeness will be rewarded with eternal fellowship with Christ. 1 John 3 verse 2, when He is revealed, we shall be like Him. For we shall see Him as He is. Magiging kasama natin siya at makakasama natin siya for eternity. Iyahayag niya ang kanyang sarili na magiging kamukha natin at talagang masaya ito, mga kapatid. Talagang exciting ito. Exciting ito. Exciting ang buhay sa Panginoon. Exciting talaga. Words are not enough to describe or to express the glory that will be revealed to us. Matindi ito, mga kapatid. On that day, we will no longer see dimly but clearly, face to face. Christ-likeness is perfected in eternity when we fully reflect His glory. Talagang matinding pagsasama ito. Yung ating service, yung ating paglilingkod sa Kanya, we will be rewarded with eternal glory with Him. Walang hanggan. Kaya tayo bilang church, ang isang ikakasal na babae, naghahanda siya para sa kanyang pakasalan na lalaki. The same with us, tayo ay church, we are the bride of Christ. And Christ wants His church, His bride, to be without blemish, without spot, without wrinkles. Kaya nga pag-aaral natin na to ay paghahanda upang tayo po ay pagharap natin kay Kristo, walang maipintas sa atin. Kaya napakahalaga ng ating paglilingkod sa Kanya. Napakahalaga na tayo mabuhay, maglingkod sa Kanya na masaya, mapayapa, walang galit, walang puot. Tanggalin natin yon. Kasi pag ang tao nagalit na puot, walang katuwiran ni Lord na nahayag. Hindi nagiging matuwid ang tao sa galit, sa puot. So, yun sinabi ni James, no?
na dapat tayo magpatawad, tayo maging masaya sa sarili natin, maging katulad ng Panginoon. So first reward is eternal fellowship, eternal glory with Christ. And second reward, Christ-likeness will be rewarded with the imperishable crown. Think about this. Hindi nasisirang korona. 1 Corinthians 9:25, everyone who competes for the prize is temperate in all things. Now they do it to obtain a perishable crown. But we, for an imperishable crown. Kumbaga, ang isang athlete, nakikipagkompetensya siya para makakuha ng reward, ng prize. Pero ito ay panandalian lang, masira. Kaya nga, makita mo yung athlete talagang temperate in all things, talagang disiplinado eh. Kita mo yung LeBron James, di ba? Kita mo talagang yung galing at husay niya, napapanaryo. Kasi nga, dinidisiplina yung sarili niya. Ginagawa nila yung para doon sa material gain. But tayo sa isang imperishable crown. Hindi nasisirang corona. Kaya, we need to train ourselves in a disciplined life. Exercise self-discipline. Live a holy life. Mamuhay tayo ng banal na pamumuhay. I-overcome natin yung desires of the flesh, yung nasa ng laman. Mabuhay tayo na nakalulugod sa Diyos. Pag napapansin natin na tayo inaatake ng kaaway, may tukso, no? Layuan natin ang bawat anyo ng kasamaan, ng tukso. Lumayo tayo doon. Layuan natin ang makamundong bagay. Disiplinahin natin yung sarili natin. Pag dinisiplina natin yung sarili natin, tinutularan natin si Kristo, nabubuhay tayong katulad ni Kristo, kung ano si Kristo, ganun tayo. Then we will receive this imperishable crown. Tandaan natin yung athlete talagang didisiplina sa sarili niya para makakuha ng corona, ng gantimpala, ng reward ng kanyang pinagpaguran. Tayo ang dinidisiplina natin yung ating physical body, yung ating isip, yung ating kalooban. Not just the physical body, but our heart. Yung puso natin na maging manatiling matuwid. Huwag nating ilagay sa puso natin yung magpapabigat. Ano yung mga magpapabigat? Ano yung mga pasanin? Yung galit, yung poot. Alisin natin yan. No? Huwag tayo magalit. Kahit na sinasabi ng diablo, magalit ka. Hindi. Huwag mo sundin ng diablo. Hindi siya dapat masunod sa buhay mo. Ang dapat masunod sa iyo ay ang Diyos, ang Panginoon. Lagi niya sinasabi, magpatawad ka. Minsan mahirap magpatawad, pero for the sake of Christ and for the sake of your happiness, release forgiveness. Amen? In order for us to receive imperishable crown. Third, Christ-likeness will be rewarded with the crown of righteousness. Ano itong crown of righteousness? Korona ng katuwiran. Sabi ng 2 Timothy 4 verse 7-8, I have fought the good fight. Sabi ni Pablo, nakipaglaban ako ng mabuting pakikipaglaban ng pananampalataya, tinapos ko ang takbuhin. Iningatan ko ang pananampalataya. Finally, there is laid up for me the crown of righteousness. Kaya mga kapatid, dapat matapos natin yung laban natin. We must finish it well. Umabot tayo sa finish line. May mga nag-backslide, huwag natin silang tularan yung mga nag-backslide, yung mga tumalikod. No? Huwag tayong tumulad sa kanila. Makipaglaban tayo na mabuting laban ng pananampalataya. Ingatan natin ang pananampalataya. Huwag nating ialis ang pananampalataya sa ating buhay sapagkat pagka tinapos natin yung takbuhin natin, yung race natin, iningatan natin ang pananampalataya, hindi tayo nabuhay sa kasalanan, hindi tayo nagkasala intentionally, no? Kasi may dalawang klase ng pagkakasala. Sinasadya at hindi sinasadya. Doon tayo, kumbaga, huwag natin sadyain ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. We need to stand for what is right before God. Tumayo tayo doon sa tama. Manindigan tayo para sa tama. Kasi yung ating righteous judge, He will crown us with the crown of righteousness. Bibigyan tayo ng korona. Kaya sa kaharian ng Diyos, hindi lahat may koronang ganito. Yung mga nakipagpursige lang na talagang dinisiplina sa sarili nila, lumakad sila ng matuwid, no? Kumbaga, ipinamuhay nila ito at nakita sa kanila yung talagang kasigasigan. Ito ang simbolo ng victory, ng honor, ng eternal recognition. Simbolo ito ng pagtatagumpay ng karangalan at ng walang hanggang pagkilala
sa katapatan. Kaya maging matapat tayo sa Panginoon. Maging matapat tayo sa ating pamilya. And number 4, Christ-likeness will be rewarded with the crown of life. Korona ng buhay. No, koronang hindi nasisira, korona ng katuwiran, at korona ng buhay. James 1 verse 12, blessed is the one who perseveres. Mapalad yung tao na dumaranas sa matinding trial, na kapag nalampasan niya itong pagsubok na ito, that person, ang taong yan, tatanggap ng korona ng buhay. Kaya ano man ang pagsubok, ano man yung problema, laban lang, keep moving, keep on believing. Ang tawag dito, ito yung korona ng martir. Martir tayo kay Lord. Yung bang, kaya nga yung mga iba, di ba, sa Middle East, no, yung buhay mo o si Kristo. Papatayin ka o tatanggihan mo si Kristo. Kaya talagang iba, pinipilit nila na mamatay sila para kay Kristo. For them to receive the crown of life. Same with us, ganun din. Tayo, mamatay tayo kay Kristo. No, si Charlie Kirk, namatay siya para kay Kristo. Talagang nagtuturo siya, nangaral siya na pinaglalaban niya, pinaninindigan niya, ang babae ay babae, ang lalaki ay lalaki. So, galit sa kanya ang LGBT community. Pero hindi niya ginajudge. No? Kumbaga, sinishare niya yung katotohanan. Hindi siya nagsisegue, hindi siya nagsasideway, kundi talagang naninindigan siya sa katotohanan. Kaya, ano man ang pagsubok, ano man ang problema, manatili tayo nagmamahal sa Panginoon. Amen? Ito yung korona na tatanggapin doon sa taong maglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan, mananatiling tapat. Panglima, Christ-likeness will be rewarded with the crown of glory. Yung korona ng kaluwalhatian. Ano ito? In 1 Peter chapter 5 verse 1, sabi ni Peter, to the elders among you I appeal as a fellow elder and a witness of Christ's sufferings, who also will share in the glory to be revealed. Sabi niya, ako'y sumusulat sa inyo, nakasama ko kayong nagpapatotoo tungkol sa paghirap ni Kristo, tatanggap tayo, makikibahagi tayo sa kaluwalhatian na mahayag sa atin. Kaya sabi niya sa verse 2, be shepherds of God's flock that is under your care. Kumbaga, yung mga pinamamalaan nyo, kayong mga cell leader, yung mga pastor, no, na inaalagaan nyo ang inyong mga tupa, ang inyong mga kawan, no, na binabantayan nyo sila. Not because you must, but because you are willing. Yung willingness natin, yung paglilingkod natin talaga, nag-aakay ka ng tao sa Panginoon, inaalagaan mo, not pursuing this honest gain, but eager to serve. Hindi tayo naparito para sa pera. Hindi ako nagpastor para magkapera. Sa katotohanan, nung nagpastor ako, mas wala akong pera. Mukha lang ako may dating. Kasi sakripisyo, talagang Kaya nga yung mga anak ko isa lang ang gusto magpastor, yung pangalawa, si Jana Pero parang prig na bumalik uli yung calling na gano'n. Kasi nakita talaga ng aking pamilya yung paghihirap ko nung araw. Talagang sakripisyo. Sakripisyo na talagang kinakailangan mong mag-Bible study, kinakailangan mong mag-reach out on your own money para kay Kristo. So, kaya lahat sa akin libre. Ang pagkakasal ko libre. Pagdededicate libre, ang christening libre, ang prayer libre, ang paglilibing libre. Lahat libre. Hindi ako nagpapabayad. Kung gusto magbigay ng love gift, praise the Lord, para yung iba ginagamit din sa ibang kapatiran. Lalo yung mga kasama ko pagka nagkasal kami, binibigay ko sa kanila. Katwiran ko kasi tatrabaho naman ako. So, I'm not here to make money. I'm not here for this honest gain, but to serve, maglingkod. Not lording it over those entrusted you, but being examples to the flock. Verse 4, it says, when the chief shepherds appears, you will receive the crown of glory. Ayan, yung korona ng kaluwalhatian that will never ever
fade. Hindi siya kukupas, hindi mawawala. So yun yung korona ng kaluwalhatian. Ayan. Ito yung tinatawag na pastor's crown. Ayan. Pag ikaw nagpastor ka, may korona talaga. Sa mga talagang naging tapat na lingkod ng Panginoon. Naging tapat na leader, naging tapat na manggagawa sa Panginoon. Kaya ang susing salita rito, yung faithfulness in service, paglilingkod sa iglesia, sa kapatiran. And then pang-anim, Christ-likeness will be rewarded with the crown of rejoicing. Ang pagiging katulad o pamumuhay ng katulad ni Kristo ay magagantimpalaan ng korona ng kagalakan. So, 1 Thessalonians 2 verse 19 to 20, what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is not even you? So, ang tawag sa koronang ito ay soul winner's crown. Sabi niya, sino yung kagalakan ko? Sino yung pag-asa ko? Sino yung katuwaan ko sa Panginoon? Kayo. Kumbaga yung naakay mo sa Panginoon. Kaya napakalaga mga kapatid, mag-akay tayo sa Panginoon. Akayin niyo yung pamilya niyo sa Panginoon. Ipaglaban niyo yung pamilya. Ang mahal niyo sa buhay sa Panginoon. Na sila ay maglingkod sa Panginoon kasi korona niyo sila. Kaya napakalaga na nag-evangelize. Nagwiwin ng souls. Kaya nga pagkatapos itong aral natin, itong month of November, no? Mag-akay kayo. Lalo na yung nasa yung accountability group. Kayo, lumabas po kayo. Magpagamit kayo sa Panginoon. Mag-share kayo ng mabuting balita. Mag-akay kayo. Pag ginawa niyo yan, ayan, may tatanggap kayo ng soul winner's crown. Yan yun na crown of rejoicing. Na walang kagalakan na kumaga, yung kagalakan na to ay hindi maikukumpara. Walang comparison ng kagalakan na ito. So may tanong ako sa inyo. Bakit magkakaroon ng corona? Saan gagamitin ng corona? May paggagamitan ba ang coronang ito? May paggagamitan ba ang crown of rejoicing, ang crown of glory, crown of righteousness, crown of life? May paggagamitan ba to? Oo, meron sa gala sa langit. Alam niyo dahil kung bakit bibigyan ni Lord ang bawat isa bibigyan ka ni Lord ng magandang kasuotan, ng robe. And then, He will crown you with the crown of life, crown of righteousness, crown of rejoicing kasi nagdala ka ng mga tao sa Panginoon. Crown of righteousness kasi nanatili kang lumalaban sa kasalanan. Yan. So the reason why the Lord will give us this crown para pagsamba natin sa Kanya yung corona natin yun. According to Revelation ito, according to Revelation, yung corona natin, ihahandog natin sa Kanya. Lahat ng meron tayo, ihahandog natin sa Kanya. Yun yung magiging pagsamba natin sa Kanya. Ano mang meron tayo, iluluhod natin sa Kanya. Doon papasok yung every knee shall bow in heaven. Lahat tayo luluhod. At ang ating corona, ihahandog natin sa Kanya. That's the very, very, very joyful event that we will honor Him, give Him glory forever. Praise the Lord. And last, it is the crown. Christ-likeness will be rewarded with reigning with Christ forever. Being a Christ-like person or being in Christ-likeness, you will be rewarded with reigning with Christ, living with Christ for eternity, and reigning with Christ for eternity. 2 Timothy chapter 2 verse 12, if we endure, we shall also reign with Him. Kapag tayo po ay nagtiyaga ng paglilingkod sa Kanya, maghahari tayo.
Revelation 22 verse 5, they shall reign forever and ever. The price of Christ-likeness includes not only glory and crown, but also reigning with Him. Maghahari tayo sa Kanya. Maghahari tayong kasama Niya magpakailan, kailan taon. Explore natin ang universe, mga kapatid. Yung galaxy natin. Itong galaxy natin, meron pang another galaxy yan. Kaya sa bawat galaxy, merong another galaxy. We will explore every galaxy. We will enjoy traveling. No? Meron kang sasakyan, ng iba may kotse na lumilipad, yung iba may kabayong lumilipad, may iba may karwaheng lumilipad. Yung iba sila mismo yung lumilipad. Di ba? Ang sarap noon, ang ganda noon, ikaw mismo. Bigla, parang si Lord, di ba? Nung kumakain sila, biglang suddenly nag-appear si Lord. And then suddenly biglang nawala. We will be like that. We will be like Him. Suddenly you will appear and suddenly mawawala ka. Ganun yun. Kaya exciting yung panahon na yun na makakasama natin si Lord forever and ever. Tandaan nyo mga kapatid, no? Sa isang royalty, kapag ikaw ay napabilang sa isang royalty na kumbaga ang pamilya mo, hari at reyna, no? Sa ibang bansa, ganun eh. Yung kanilang anak, iba yung training. Iba yung pagpapalaki sa kanila. Iba yung turo sa kanila. Laging ang turo sa kanila, they have that advantage. Lagi. Laging sila ay advance lagi ng buhay, ng pag-iisip. Ganun ang training sa kanila. At tandaan nyo, mga kapatid, tayo rin po, royalty tayo. Anak tayo ng hari, ng mga hari, ng Panginoon, ng mga Panginoon. Kaya tinuturuan niya tayo na maging advance tayo. Magkaroon tayo ng advantage sa mga tao sa mundo. Ibig sabihin, kumbaga, mamuhay tayo na mayroong karunungan ni Kristo, katalinuhan ng Diyos, kapahayagan ng banal na Espiritu. Amen? Mamuhay tayo na katulad ni Kristo. Purihin ang Panginoon. Thank you, Lord. Maghari siya sa buhay natin. And I'll give you these applications, practical applications na pwede nating ipamuhay. First, endure trials with the perspective of eternal glory. Ibig sabihin nito, ano man yung pagsubok, ano man yung mga problema, harapin mo yan. Endure mo yan. Na meron kang pananaw, na merong eternal glory sa iyo. Laging ganon, titingin ka. Titingin ka doon sa itong nangyayaring ito, hindi kayang ikumpara sa kaluwalhatian na aking mararanasan. Pangalawa, daily remind yourself that Christ-likeness is not in vain. It has eternal reward. Paalalahanan mo lagi yung sarili mo na ang pagsunod kay Kristo, ang pamumuhay na katulad ng kay Kristo, ang pamumuhay sa katuwiran, ang pamumuhay sa kabanalan, ang pamumuhay sa kalinisan, ay hindi walang kabuluhan, kundi ito ay merong eternal reward. Focus not on earthly success but on eternal significance. Mag-focus tayo doon sa tinatawag na eternal significance. Merong value, may halaga yung ating ginagawa. And last, encourage others in the race of faith. Mga kapatid, kaya nga tayo merong accountability group eh. Encourage nyo yung bawat isa. Pray for one another. May iba sa inyo, minsan nakaramdam ng kalungkutan. Ako, meron ako accountability group. Meron akong mentor na pastor sa ibang church. Nagmi-meet kami, sila yung aking accountability group. Nag-open up ako sa kanila, they prayed for me, and we pray for one another. And here, meron tayong accountability group, meron tayong pastors na nakausap natin. So, you need to have accountability group. At siya rin maging yung accountability group nyo, mga kapatid, hindi lamang dito sa loob, pati sa labas yan. Magkaroon kayo ng oras na mag-usap kayo, magbisita, bisitahin nyo yung mga may sakit, no? Kasi hindi lahat magagawa ng pastor eh. Kasi siyempre marami din tayong ginagawa, no? Marami din tayong kailangang asikasuhin. So kung bawat isa sa inyo, accountable kayo sa bawat kapatiran, bawat kapatid, so namumultiply natin yung tinatawag na pwersa natin.
No? Nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakaisa at pagtutulungan na nabibuild up natin ang church. Nagiging strong ang church. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Let's pray. Lord, thank you. Thank you so much, Lord, for your word, for your message for us. Lord, lead us to have this eternal mindset, eternal perspective, eternal glory of what will happen to us in the future. Lord, we know that you are watching us. Lead us, Lord, to live a Christ-like character, Christ-like life, a holy life, a clean life with heaven's perspective. Thank you, Lord, for the price of Christ-likeness and for the prize, the reward of Christ-likeness. And to give you all the glory and honor in Jesus' name. Amen and amen.